Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung ano ang mga dapat nyong gawin kung kayo magpipintura ng inyong mga concrete wall o maging drywall o maging magpipintura din kayo ng kahoy or bakal. Ituturo ko sa inyo kung ano ang mga dapat nyong gamitin ng mga pintura, pang-preparasyon o pang-primer, pang-top coat o pang-finish at ganoon din kung ano mga dapat na ihalo. So, tara guys, samahan nyo ako at simulan na natin agad. Welcome back guys. Bali unahin natin sa concrete wall o kaya sa inyong slab. Bali kailangan lang na hindi bagong palitada o bagong buhos ang inyong concrete slab o yung inyong concrete wall bago nyo ito pipinturahan. Kailangan mag-intay pa kayo ng mga 2 linggo or kaya mas maganda, mas matagal, mga 1 buwan bago nyo ito simulang pinturahan. Saka kahit hindi nyo na ito lasunin. Sapagkat meron na tayong makabagong produkto ng masilya na kung tawagin ng skim coat. Ito yung ginagamit na pangmasilya sa pader o kaya kahit sa inyong slab na hindi na kailangan pang lasunin. Pwede na to. Ngayon, pag ito nalagyan nyo na ng skim coat ng inyong concrete wall o kaya yung slab, lilihahin nyo lang ito. Pagkatapos, paprimeran nyo na ito ng flat latex. At ang hinahalo sa flat latex ay tubig lang. Ngayon, kapag kayo nakatapos ng mag-primer, hintayin nyo lang na siyang matuyo. Pagkatapos nun, ipasalihan nyo lamang siya. Pagkatapos, pwede na siyang pahiran ng pan-top coat. Pwede kayong gumamit ng semi-gloss latex. Pwede rin kayong gumamit ng gloss latex. O yung ibang pang mga pintura, yung iba kasi gumagamit ng elastomeric paint. Pwede rin yun. Yung ganong proseso, pwede rin, ganun din ang gagawin nyo siyempre sa inyong slab. Ngayon, kung sakali naman na ang inyong concrete wall ay ginamitan nyo ng concrete neutralizer, ang gagawin nyo nun yung 1 part ng concrete neutralizer, ilalagyan nyo ng 3 parte ng tubig. Yung pagkatapos nun, mag-iintay kayo ng at least mga 3 days bago nyo siya masilyahan. At ang gagamitin nyo pang masilya doon ay yung Mansory putty. Pagkatapos doon, sundin nyo na lang yung mga nasabi ko kanina doon sa unang parte ng ating video tungkol sa pag-primer at ganoon din sa pag-top coat. Ngayon kung sa drywall naman tayo, ay kailangan mamasilyahan nyo ng maigi yung pinakaduktungan yan. Kasi dyan kadalasan nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ba ng crack at ng hairlines, kaya hindi magandang tignan. Kaya meron naman akong video tungkol doon, iiwanan ko yung link dyan sa comment section para ma-share ko sa inyo kung ano yung tamang pagmamasilya sa mga duktungan para kung ito ay mapipinis na, hindi ito magkakaroon ng mga hairlines or crack. Siyempre, unahin nyo, mamasilyahan nyo yan. Pagkatapos masilyahan, lilihahin nyo at saka ngayon lalagyan ng primer. Parehas din ang ginamit dun sa concrete wall, parehas din naman yan. Pero pag magka-primer kayo, unahin nyo muna yung may skim coat, yung may parting na masilyahan, yung muna unang lalagyan nyo. Pagkatapos, pag nalagyan nyo na yan, saka nyo nabubuuin. Kasi kung bubuuin nyo agad yan, magbabakat yung parte na may masilya. Hindi magandang tignan nyo. Kaya unahin nyo muna yung may masilya. Pagkatapos, saka nyo buuin yung pintura ng flat latex. At saka yung gagamitin yung pang top coat doon, ay parehas din na ginamit nyo sa concrete wall. Kasi guys, yung ginagamit na pintura sa concrete wall, parehas din na ginagamitin na pintura dyan sa mga drywall. Mapa Hardiplex man ito o maski sa Gibson board, iisa lang yun ang ginagamit doon. At ang pang tin doon ay tubig lang parehas. Kung bakal naman ng yung pipinturahan, marami tayo mga pwedeng gamiting pang primer dyan. Pwede tayong gumamit ng red oxide, red lead primer, lacquer primer surfacer, or pwede rin tayong gumamit ng epoxy primer. Yung pag yan ang mga ginamit mong pang primer, pwede mo na siyang gamitan ng pampinis na kung tawagin ni quick dry enamel. Parehas yan, mapalakir type yung pintura mo, pwedeng pang top coat o pampinis dyan sa bakal ay yung quick dry enamel. Yun, kung ang ginamit mo naman dyan halimbawa yung lacquer primer surfacer at saka yung epoxy primer, pwede rin kayong gumamit dyan ng mga lacquer paint na pintura na pan top coat. Pwede yun guys.
So ngayon guys, kung ang pipinturahan mo naman ay kahoy, marami tayong pwedeng gamitin dyan pang primer, kaya isa-isahin ko. Pati yung mga pangmasilya. Halimbawa, gagamit kayo dyan ng flat wall enamel. Pang primer yan sa kahoy. Pag yan ang ginamit mong pang primer, ang gagamitin mo namang pangmasilya dyan ay yung Plasalox glazing putty. Parehong paint thinner ang hinahalo dyan. Ngayon, kung halimbawa nalagyan mo na siya ng flat wall enamel, na batakan mo na rin siya ng Plasalox glazing putty, liliyahin mo na rin siya ng 150 grit na liha. Pagkatapos nun, paprimeran mo uli siya ng flat wall enamel. Pagkatapos nun, ipapasalihan mo at pagkatapos, pwede na siyang ipinis ng quick dry enamel. Ang quick dry enamel, ang hinahalo din dyan ay paint thinner. Ngayon, kung sa kulay naman ng pang top coat mo, bahala ka nang mamili kasi marami namang available na kulay niyan. So, bukod dun sa flat wall enamel na pang-primer sa kahoy, pwede ka rin gumamit ng lacquer primer surfacer or yung epoxy primer gray. Ito yun. Pero pag ang ginamit mo, yung dalawang nasabi ko, ang gagamitin mo namang pangmasilya dyan ay yung lacquer spot putty. Ang hinahalo naman dyan sa lacquer spot putty at saka dun sa lacquer primer surfacer ay lacquer thinner. Ngayon, kung halimbawa, napahiran mo na rin siya ng lacquer primer surfacer, nabatakan mo na siya ng lacquer spot putty, lilihahin mo na naman siya, tapos uulitin mo na naman ng lacquer primer surfacer. Ngayon, pwede nyo naman siyang ipinis ng quick dry enamel. Pwede rin yun. Pero pwede rin siyang ipinis ng mga lacquer type na pintura. Pwede rin yun, guys. Guys, kung sakali ang gusto nyong gamitin pang primer ay yung epoxy primer gray, o hindi nyo pa masyadong kabisado ito at kulang pa yung nalalaman, meron akong video tungkol doon na mapapanood nyo ron yung kompletong detalye kung ano-ano ang mga dapat na ihalo dyan sa epoxy primer gray. So bali, iiwan ko na lang yung link ng video na yon dyan sa comment section, pakibisita nyo na lang. So guys, kung mayroon kayong mga tanong o kaya comment tungkol sa mga sinabi ko kanina, paki-comment down below mo lang guys. At kung nagustuhan mo naman ng video ito, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like. At kung ikaw naman ay interesado sa mga ganitong uri ng topic, mga pagpipintura at anumang kauri nito, mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel. Pakipindot mo na rin ng notification bell upang ikaw ay maging updated sa mga darating ko pang mga video. So guys, hanggang dito lang muna tayo ha. So, see you around guys. Bye-bye!